Hindi maulan pero 3 dam sa Luzon ang nagpakawala po ng tubig dahil sa sobra-sobrang reserba. Para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Ligtas mula sa sama ng panahon ang bansa sa nakalipas na araw. Bagaman may mga naitatalang pag-ulan, pabugso-bugso lamang ito. Pero kahit walang bagyo, 3 dam sa Luzon ang nagpakawala ng tubig. Paliwanag ng Hydrometeorology Division ng PAGASA, kinailangang buksan ang spillway gates ng Ambuklaw at Binga Dam sa Cordillera Administrative Region at Magat Dam sa Cagayan dahil malapit na nitong maabot ang spilling level. Ang system kasi nitong nakaraang araw is easterlies. Ngayon yung nagpaulan doon sa watershed ng Ambuklaw, Binga at the same time yung Magat. Nagpakawala sila ng tubig just in case nga na may mga bagyo tayong dumating, kaya nilang masalo. Parehong nasa mahigit 1 metro na lang ang pagitan ng Ambuklaw at Binga Dam bago umabot sa normal high level. Dumidiretso at sinasalo ng San Roque Dam sa Pangasinan ang pinakakawalang tubig sa 2 dam. Kaya binabantayan na rin ang San Roque Dam. 276.91 meters na kasi ang taas ng tubig dito. 3 metro na lang, aapaw na. Pag nangyari yan, apektado ang mga nasa mabababang lugar sa San Manuel, Pangasinan. Yung San Roque ngayon is tumaas na. Kung sakasakali may bagyo na tatamaan itong San Roque, ito yung posibleng maabot niya. Yung level niyang 280. Meron mga area na maapektuhan just in case na magbukas ng San Roque. Una nang binuksan ang Ambuklaw at Binga nito ng Setyembre dahil sa epekto rin ng mga nagdaang bagyo. Sa ngayon, pansamantalang isinara muna ang spillway gate ng mga ito. Habang patuloy na naglalabas ng tubig ang Magat Dam, pinaghahanda rin ang publiko sa darating na weekend. Wala man kasing nakikitang bagyo sa mga susunod na araw, asahan daw na magpapaulan ang muling manunumbalik na northeasterly surface wind flow. Magiging maulan din po pagsapit ng linggo sa may hilaga at silangang parte po ng Luzon, kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Quezon and Bicol region dahil sa posibleng pagbabalik po ng northeasterly wind flow, and then lumalakas po yung easterlies sa may parting Bicol region and Quezon. Bukod sa maulang weekend sa ilang bahagi ng Luzon, dapat din daw maghanda ang mga nasa Mindanao sa Sabado at Linggo. Magpapatuloy pa rin kasi ang epekto ng Intertropical Convergence Zone, lalo na sa katimugang Mindanao, pati na sa Palawan. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.